15 kilometro ang kanilang nilakbay. Pagdating dito, matapos silang makapaghapunan, hindi na sila nakapag-intay ng sandali. Yung adrenaline rush nila dahil nag-uumapaw ang kagalakan nila dahil na-experience nila si Jesus na muling nabuhay talaga. At nakasama nila, nakasalo nila sa pagkain. Kaya yung 15 kilometrong nilakbay, agad silang bumalik para patunayan sa mga alagad na totoo na nabuhay ang Panginoon. Nang araw ng linggo, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Emmaus, na isang nayong mga 15 kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa kanilang pag-uusap at pagtatalakayan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa paglakad nila, pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa daan?" Tumigil silang mukhang malungkot. Sumagot ang isa sa kanila na nagngangalang Cleophas. Bakit mukhang ikaw lang ang kaisa-isahan sa Jerusalem na di alam ang nangyari doon nitong mga ilang araw? Ano? Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Sa paningin ng Diyos at ng buong bayay, isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita. Ngunit isinaktal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno para mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang tutupo sa Israel, ngunit 3 araw na ngayon mula nang mangyari ang lahat ng ito. Mga hindi makaunawa at mapupurol ang isip para maniwala sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba't kailangan magdusa ng ganito ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang luwalhati? At sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, mula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta. Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan nila, parang magpapatuloy pa siya ng paglakad. Pero pinilit nila siya. Manatili kang kasama namin dahil dapit hapon na at lumulubog na ang araw. Kaya pumasok siya at sumama sa kanila. Nang nasa hapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay, nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila. Hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo doon sa daan at pinaliliwanag sa atin ng mga kasulatan? Noon di tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Nakita nila roon na magkakasama ang 11 at ang iba pa nilang kasamahan. Sinabi ng mga yon sa kanila, Totoong ang binuhay ang Panginoon at napakita siya kay Simon. At isinalaysay naman nila ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala. Magandang araw po mga kabesa. Ito pong account na ito o itong mga pangyayaring ito, yung paglalakbay patungo sa Emmaus, ay isa sa mga nagpapatunay na si Jesus ay hindi ninakaw. Ang kanyang bangkay ay hindi ninakaw, bagkus ay talagang nabuhay. Kasi ang unang-unang nagpatunay na si Jesus ay muling nabuhay ay si Maria Magdalena. At si Maria Magdalena ay hindi masyadong pinaniniwalaan dahil siya ay babae. Noong mga panahong iyon, hindi agad-agad pwedeng paniwalaan ang sinasabi ng mga babae kasi ang babae nung panahong iyon ay parang low class sa lipunan. Kasi nabubuhay sila sa patriarchal society o mas kinikilala ang katayuan ng mga kalalakihan. Kaya itong account o itong pangyayari na naglalakbay sila, Cleopas patungong Emmaus at nakisabay sa kanila si Jesus. Bumalik agad sila matapos nilang ma-identified na si Jesus nga yung nakasalo natin sa pagkain dahil sa pagpira-piraso ng tinapay. Si Jesus nga ang nakasabay natin. Imagine that, 15 kilometro ang kanilang nilakbay. Pagdating dito, matapos silang makapaghapunan, hindi na sila nakapag-intay ng sandali. Yung adrenaline rush nila dahil nag-uumapaw ang kagalakan nila dahil na-experience nila si Jesus na muling nabuhay talaga. At nakasama nila, nakasalo nila sa pagkain. Kaya yung 15 kilometrong nilakbay, agad silang bumalik para patunayan sa mga alagad na totoo na nabuhay ang Panginoon. Imagine that, yung nakakapangilabot na pangyayari.
na isa ka sa napili. Mga kapatid, talagang hindi natin mahuhusgahan ang mga pinipili ng Panginoon. Una, ang unang-unang pinagpahayagan niya na siya ay nabuhay ay isang babae, si Maria Magdalena. At itong babaeng ito, ayon sa kasaysayan, siya ay inaalihan ng 7 demonyo at siya iniligtas ng ating Panginoon. At dahil nga siya naging malapit sa Panginoon, naglingkod na rin siya. Napakagandang istorya ng kapagliligtas sa atin ng Panginoon. Ito ang pinakamagandang love story na ang sarap himay-himayin. Dahil habang pinag-aaralan natin ang banal na salita ng Diyos, talagang may mga bago tayong natutuklasan. Ito yung kaloob sa atin ng banal na Espiritu na dapat nating ipahayag. Ang kaligtasan ay nasa sa atin na. Nasa sa kamay na natin. At pansinin natin, isa pang punto, marami ang hindi agad-agad nakakakilala kay Jesus. Si Pedro, nung nagpakita siya, napagkamalan siya mangingisda. Itong dalawang nakasabay niya sa patungo sa Emmaus, napagkamalan siyang estranghero. At yung si Maria Magdalena, napagkamalan siyang hardinero doon sa sementeryo. Kita mo, samantalang mga kaibigan niya ito, ganun kahiwaga ang Panginoon. Kaya ang sinasabi nga niya ay, nawa makita nyo ako sa ordinaryong mga tao. Napapagkamalan kasi siya laging ordinaryong tao. Ito yung mensahe sa atin ng Panginoon. Napaka-imposibleng hindi siya makilala. Sikat na siya noon. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sabi nga dito sa banal na kasulatan ay parang may humarang sa kanilang mata at kung bakit nga ba hindi siya nakikilala. Ganon din sa kapanahunan natin ngayon. May humaharang sa ating mga mata kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay hindi natin nakikita sa ating kapwa. Sabi niya, kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Mga kapatid, sa tuwing humihingi ng tulong ang ating kapwa, sa tuwing tinatanggihan natin sila, hindi sila mismo yun. Si Jesus ay kasama nilang tinatanggihan natin. Kaya dito sa mga pangyayaring ito, dito sa banal na ebanghelyo, nawa makita natin, makilala natin si Jesus sa mga ordinaryong tao. Life is beautiful. God bless us all. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang manggod sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay mag-auwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang manggod sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init, araw na walang katulad, maging ang nasa hulay, magtutupad lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating.